kababayan, eto na po, ah. Eto mga kababayan, kay Greco Belgeca tayo ha. Sabi ni Greco Belgeca, mga kababayan, natatawa ako dito mga kababayan. Bakit? Eto ha. Ito po ay post ni D. Umano, Greco Belgeca ay itinulad si Digong kay Hesukristo. Bakit? So ito po, basahin natin mga kababayan ang post ng Facebook page ni D. Umano. Si Digong ay tulad kay Hesukristo according kay Greco Belgeca. Ito po mga kababayan. Inihalin tulad ni dating Presidential Anti-Corruption Commission na wala namang naipakulong na korap, Chairman Greco Belgeca, ang mga nangyaring inhustisya noon kay Hesukristo sa mga inhustisya din umanong naranasan ni dating Pangulong Duterte matapos ang pag-aresto sa kanya para isuko sa International Criminal Court. Walang mangyayari ngayon na hindi na nangyari noon. History really has its way to repeating itself. Si Kristo noon inaristo ng iligal, gawa-gawa ang kaso. Sinaling ang witnesses, walang due process, presumed guilty, pinulitika ang kaso at nililitis ng ibang bayan. Injustices na parang ginawa din kay Digong, saad ni Belgica sa kanyang Facebook post. Inahalin tulad din ito ni Pangulong Marcos kay Pilato dahil sa paghugas kamay umano nito. Pero hindi dahil parang si Kristo si Digong, pero dahil parang si Pilato si Bongbong. Hugas kamay at parang walang parisiyo, Romano at Hudyo ang Kongreso. Nagbibintang ICC at dumampot kay Digong, dagdag pa ni Belgeca. Kasabay nito ay hinimok ni Belgeca ang Pangulo, Kongreso, ICC at ang mga umaristo ng dating Pangulo na magsisi sa kanilang kasalanan kasabay ng paggunita ng mahal na araw. So ngayon mga kababayan, syempre, nabasa naman natin at narinig nyo naman. Reaksyon na natin. Ganito yan. Mga kababayan, si Digong daw tulad kay Jesus, inaristo, tinaniman ng kaso, kinulong sa ibang bansa, pinarusahan sa ibang lugar, na which is tama naman. Si Hesukristo, inaristo, binagbintangan, ginawaan ng maling kasalanan, at pinako sa ibang lugar. Pero mga kababayan, hindi ko pong masabing pareho sila ni Digong. Una, si Hesukristo ipinako sa krus para pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Si Digong po ay inaristo dahil pagbayaran ang kanyang kasalanang pagpatay na walang due process. Bakit mga kababayan? Kung si Digong at si Kristo ay pareho, si Kristo nagpapako sa krus para pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. So ibig sabihin si Digong nagpakulong para pagbayaran ang kasalanan natin, putang ina, hindi ako kriminal! Di ba? Kung si Kristo, Hesukristo, nagpapako sa cross para pagbayaran ng kasalanan ng sanlibutan, si Digong nagpakulong para pagbayaran ng kasalanan ng mga Pilipino, putang ina, anong ginawa namin? Pumatay ba kami? Greco Belgeca? Pumatay ba kami? Kami ba ang pumatay? Kami ba ang nagpa-implement ng war on drugs? Putang ina, ginawa mo kaming kriminal. Ni minsan, ultimo nga, baboy, hindi pa ako pumatay kahit aso eh. Pero tao, never. Si Hesukristo, ulitin ko Greco Belgeca, hindi ako pare, wala akong alam sa Biblia, pero kung himay-himayin natin yung history, si Hesukristo nagpapako sa cross pagbayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Si Digong, hihinalin tulad ni Greco Belgeca na nagpakulong para saan? Pagbayaran ang kasalanan ng mga Pilipino? Anong kasalanan ginawa namin? Kami ba nagpa-implement ng tukhang? Miyembro ba kami ng gabinete ni Digong noong na siya presidente nagpa-implement ng war on drugs? So ibig sabihin si Digong kinulong pagbayaran ng kasalanan ng mga Pilipino? Putang ina niya! Ni minsan hindi kami pumatay ay wala kaming kinalaman dyan sa war on drugs niya. Tandaan mo yan, Greco Belgeca, ginawa mo pang Pilipino kriminal. Hindi ka ba nag-isip? Si Hesukristo nagpapako sa krus para pagbayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Si Digong kinulong. Para saan? Pagbayaran namin kasalanan niya? Butang ina niya. Pagbayaran niya yung kasalanan namin. Ano bang ginawa namin? Sige nga. Greco Belgeca, mag-isip ka bago mo sabihin si Digong ay tulad kay Kristo. So, ibig sabihin kami ang pumatay? Si Digong ang nagpakulong? Sarili niya?
Pinagbayaran niya ang kasalanan ng Pilipinas? Putang inang yan. Bakit, Greco Bilge ka? May mabasa ka ba sa Philippine Constitution at sa Republic Act na kapag nakita kang adik, babarilin? Meron ba sa Philippine Constitution at sa Republic Act, article ano yan, na kapag nakita kang nagdroga, patayin. Kapag nakita kang nagbenta, patayin. Kapag nakita kang gumamit, patayin. Or nagtulak. Meron ba sa saligang batas nakalagay, kapag nakita kang nagbenta, pabarilin ka? Doon palang mali na yun eh. So dapat lang kasuhan siya. At hindi nyo maitanggi, mga putang inang DDS, na sabihin nyo walang namatay. Hindi nyo ba nakita yung balita ng Rappler? Kaya nga pinasara ni Digong, pinakulong si Maria Risa ng Rappler kasi nga ang Rappler ang pinakamatinik na mag-research na hindi ni Digong mapagtakpan ang kasalanan niya. Kasi bakit? Patay dito, patay doon, salvage dito, salvage doon, libo-libo ang namatay, na which is binalita ng Rappler. Kung hindi kaya ni Digong, kasi kumakalat buong mundo eh. Ang Rappler kasi international website. So kumakalat sa buong Asia, buong Europe, buong Amerika, kaya ang ginawa niya, pinakulong si Maria Risa. 'Di ba? Ah. Tapos ngayon malaman-laman, mabalitaan natin absuelto ang Rappler. Panalo ang Rappler ngayon. Ah, 'di ba? Pangalawa, pinasara ang ABS-CBN. Para saan? Kasi yan yung matinik niya na Diyos ko, giant media yan. Higanting ano yan, higanting network ang ABS-CBN sa buong Asia. Malalaman kasi lahat ng pagpatay niya. Tumba dito, tumba doon. Naalala niyo pa yung ibabalot ka sa masking tape, tapos ilagay, wag tularan, adik ako, tapos itapon. 'Di ba? Kita niyo yon? Hindi nyo maitanggi yan. Kaya ang ginawa ni Digong, ipinasara ang ABS-CBN, ipinakulong si Maria Risa, ipinakulong si Dilima, kasi mga tinik sa kanya yun. 'Di ba? Tapos sasabihin ninyo, si Digong, tulad kay Hesukristo. Si Hesukristo nagpapako sa krus para pagbayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Si Digong nagpakulong para pagbayaran ng kasalanan natin? Ako ba nagpa-implement ng war on drugs? Sino ba nag-utos ng tukhang-tukhang? Pilipino? 'Di ba? Kaya huwag niyong sabihin na si Digong ay parang si Hesukristo. Bakit? Ang sabi niya dito, si Kristo noon inaresto ng illegal, gawa-gawa ang kaso, sinungaling ang witness, walang due process. Bakit kay Digong, gawa-gawa ba ang kaso? Hindi ba totoong may mga namatay? Kung hindi totoong may mga namatay, ano yung balita sa TV? Ano yung mga complainant dyan ng mga nanay na may mga bit-bit picture? Ano yung mga batang inosente? Hindi ba totoong namatay yan? Gawa-gawa ang kaso. Paano naging gawa-gawa ang kaso? Sige nga, paano gawa-gawa ang kaso? Ah, yan ang mahirap sa inyo eh. Huwag niyong linlangin ang taong bayan, hindi kami bulag. Kung ang hanap ninyo ay hustisya kay Digong, edi sana inisip niya yung 11,000 na worker ng ABS-CBN na wala ng trabaho nung pinasara niya. 11,000 ang empleyado ng ABS-CBN. Kasali mga artista. Nawala ng trabaho, pinasara niya. 'Di ba? Kaya huwag niyong ihalin tulad, si Digong kay Hesukristo. Ulitin ko, si Hesukristo nagpapako sa krus, para pagbayaran ng kasalanan ng mga sanlibutan. Si Digong nagpakulong para pagbayaran ng kasalanan natin. Putang ina, hindi tayo nagpapatay Siya nagpa-implement ng tukang. Kasalanan niya yan. At wala sa saligang batas na kalagay na ang minor de edad adik at patayin mo. Ultimo yung nagluto, binaril. Ultimo yung estudyante, Sir, wag po, may exam pa ako bukas. Aber? Ihalin tulad niyo si Digong kay Judas Barrabas. Bakit? Pinagpalit niya ang buhay ng mga Pilipino na kunwari addict kasi may kickback sa mga drug lords. Example ko sa inyo.
Drug lord number 1, drug lord number 2. Nagbibigay ng tag 1 billion kay Digong ang bawat drug lord. Si drug lord number 1, pinagpapatay ang mga tulak at user ni drug lord number 2. Nagreklamo si drug lord number 2, patayin mo din yung mga tulak at user ni drug lord number 1. Bigyan kita ng kickback. So ang tawag doon, Judas Barabas. Tumanggap siya ng kickback sa drug lord, tumanggap siya ng kickback sa drug lord number 2, pinagpapatay mga Pilipino. Di ba? Caloocan ang may pinakamaraming patay na adik. Bakit walang drug lord? Sige nga. Tanungin ko kayo, Metro Manila. Sa Metro Manila, napakaraming adik na namatay. Caloocan, napakaraming natumbang adik. Wala bang drug lord sa Metro Manila? Tanong ko lang. 'Di ba? Caloocan ang pinakamaraming patay na adik according sa statistic. At Metro Manila. Pero ni isa sa Metro Manila, bakit walang drug lord? Di ba? Ngayon nabalitaan natin ang Davao City, puro droga ang nahuhuli. Pero bakit ni isang drug lord sa Davao walang natumba? Kaya wag niyong ihalin tulad si Digong kay Kristo. Si Kristo nagpapako sa krus, para pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Si Digong nakulong dahil sa kasalanan niya, hindi kasalanan namin. Ng mga Pilipino, wala kaming ginawa, siya ang nagpa-implement niyan. Katulad nito, sasabihin mo si Digong ay parang si Hesus Kristo. Pakinggan mo to. The Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayo mga. Who is this stupid guy? Putang. Paano si Hesus Kristo dyan? Ayun, Diyos ko, pinako sa cross. Wala nang bilib. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako. Putang hirap. Sabi na sirado na hindi. Sino dumating? Dagating? Si Pope. Gusto kong tawagan. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Challenge the Catholic Church. Diba? Tapos ngayon sasabihin ninyo si Digong ay parang si Hesus Kristo. Pagkatapos sabihin ni Digong, stupid talaga si God. Ikaw, Panginoon, papayag ka magpapako sa krus? Kung ako, Panginoon, pasabugin ko lahat yun. Panginoon ako eh. Ang kakapal naman ng pagmumukha ng mga DDS na si Digong ay parang si Hesus Kristo. Pero si Digong pinagmumura si Jesus. Kita nyo yan? Kung ako pa si Jesus ngayon, tanggalan ko na ng hininga si Digong. Pero hindi gawain ni Jesus yan. Bakit? Iba si Jesus, iba si Digong. Alam nyo na. Di ba? Alam nyo na, mga kababayan. Huwag niyong ihalin tulad, mga DDS, ang pagsakripisyo ni Jesus sa pagsakripisyo ni Digong. Si Jesus nagpapako sa krus para pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Si Digong kinulong dahil sa kasalanan niya, hindi kasalanan natin. Yun lang yun. Hindi ako papayag na itulad nyo si Digong kay Jesus. Si Jesus matangos ang ilong, si Digong pangit ang ilong. Yun ang totoo.